Ngayon naman yung mga ginagawa natin or mga naririnig natin sa mga matatanda dati, di ba kapag naliwag ka daw, naligaw. Naliwag. Kapag naligaw ka daw, kailangan mo daw magbaliktad ng damit para daw makabalik ka sa tamang landas. Oo, yung iba naman kailangan mo maganyan para maganyan. Oo, para magbalik ka sa tamang landas. Pero alamin nga natin, saan ba nag-umpisa yung kapag naligaw ka, kailangan mong baliktarin yung damit mo. Sinubukan mo na ba? Hindi. Never naman ako naligaw, thank God. Oo, usually kasi sa mga pelikula natin yan napapanood, di ba? At saka sa mga probinsya. At saka mga horror films. Kapag naliligaw sila sa gubat. Oo, pero may pinanggalingan kasi talaga yan. Alamin natin sa pamaliwanag. Sa kakahuyan, may isang lalaking naglalakad ng dahan-dahan at sa kanyang pagmumuni-muni, isang hagdanan kanyang nasilaya. Nakabibighani, ngunit kanya itong iniwan. Tila isang misteryo, siya'y ibinalik sa dating dinaanan. Agad na binaliktad kanyang kasuotan at siya'y nakarating sa kanyang pupuntahan. Ito ba'y isang misteryo o isang engkantong siya'y pinaglalaruan? Ano itong paniniwalang bayan? Saan nagsimula at bakit hanggang ngayon pinag-uusapan? Saan nga ba nagsimula ang pamahing ito? Ang pamahing ito ay kilala sa kulturang Pilipino na kapag naliligaw ka sa gubat, sinasabing pinaglalaroan ka ng mga engkanto at ang pagbaliktad ng damit ay isang paraan para makawala sa kanilang panlilinlang. Bago pa man dumating ang mga relihiyon at agham, naniniwala ang ating mga ninuno sa mga espiritu ng kalikasan. Sa kanilang paningin, ang pagkaligaw ay maaaring gawa ng mga nilalang sa ibang dimension. Kaya para lumaban o kontrahin ang mga engkanto, ay binabaliktad nila ang kanilang damit dahil isa itong anyong panlaban sa mga hindi nakikita. Sa pagdating ng mga dayuhan, nadagdagan ng ating paniniwala. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang feng shui ng Inchik at malas na numerong 13 ng mga Europeo. Ayon naman sa mga psychologists, ang ganitong paniniwala ay maituturing na isang coping mechanism na kapag tayo natataranta o natatakot, lalo na sa mga sitwasyong tulad ng pagkawala o pagkaligaw. At dito pumapasok ang pamahiin, gaya ng pagbaliktad ng damit, isang simpleng aksyon, pero para sa iba, ito'y paraan para kumalma at makahanap ng gabay. Sa modernong panahon o sa panahon ng Google Maps, GPS at mobile data, tila wala ng puwang ang mga pamahiin. Pero sa gitna ng modernong teknolohiya, ay may mga pagkakataon pa rin na nawawala tayo hindi lang sa pisikal, kundi emosyonal. At sa mga gantong pagkakataon, ang mga simpleng ritual at paniniwala, gaya ng pamahiin, ay nagiging psychological anchor natin sa isang paraan para kalmahin ang sarili. Paniwalaan mo man o hindi, sa panahong wala ka ng masasandalan, minsan, ang simpleng pagbaliktad ng damit ay sapat na para hanapin muli ang daan. At sa gitna ng pagkaligaw, ang mga pamahiin ay nagsisilbing gabay sa atin. Hindi man tiyak ang pinagmulan, dala nito ang pag-asang may daang matatagpuan sa isang balanseng pagitan ng takot at tiwala. Paniwalaan mo man o hindi, ito'y bahagi pa din ng ating kultura at pagkatao. Ayun naman pala, so kultura na talaga siya. Pero kung may Google Maps nga naman, paano ka mawawala? Depende na lang kapag ang lugar na nawala ka, kabundukan at walang signal. Meron yung time talaga na meron daw yung sa Google Maps, ituturo niya daw yung daan sa'yo, pero pag nandun ka na daw, wala na siyang daanan. So ang ibig sabihin nun... Oo, so ang ibig sabihin nun, pati ang teknolohiya, minumulto na. Oo, tama po yun. Diba? Pero masaya yan. Ako mahilig talaga ako pagdating sa pag-travel or pag-adventure. Ginagamit ko talaga ang Google Maps. At hindi talaga ako nawawala. In all fairness naman, so far, habang ginagamit ko pa siya, hindi pa naman minumulto yung app ko. Hindi pa ako nawawala. Hindi pa ako napunta dun sa daanan na dead end. Dead end. Sa amin naman, mahilig din kami mag-travel. Pero kapag wala kasing maps or wala kaming map. Oo, yung pinanggaganon. Hindi. Wala kaming data or something. Siyempre, something, pero may mga bungangan naman. So, tanong-tanong na lang kami sa mga unless kung yung tinanungan mo, multo. Oo, at pinunta ka niya doon sa kubo niya. Oo, tapos ang pangalan mo Hansel, yung kasama mo Gretel.
Oy, grabe. Ang Diba? aga ng November. Hindi, pero oo, napakaaga nga naman. Oo, Pero aga. kasi nga, sa mga ganitong panahon, marami na yung mga namamatyal. Oh. Marami na yung mga nag-adventure kasi pinaaga nila yung leave nila. Oo nga. Pag yan nawala, hindi na nakabalik ng December. Oo nga. Alam nyo na, kailangan nyo nang magbaliktad ng damit. Oo, Totoo dapat yan. napanood nila ito bago sila mag-travel. Oo. Ikaw ba kung sakali, paano na lang pag yung damit mo reversible? Reversible! Paano pag, di ba may mga damit na reversible na, eto okay siya, tapos ibabaliktad mo, damit pa rin Hindi pa siya. rin siya. Paano pag ibabaliktad mo, brief? Hindi, pwede nung wala ka na lang yung ano. Di ba? May mapa pa rin may naman naman ganun, Actually, oo. ako gusto kong gumamit din talaga ng mapa. Mm. Ako ang hindi ko magets yung anong tawag doon? Compass! Aha. Yeah, me too, the compass! Compass? I like the compass. Ay, hindi ko kaya alam yung gamitin kasi meron kukunti lang. Gagalo lang ako ng konti, bigla siyang lumilip. Yung compass kasi ginagamit yan lalo na sa mga urban na places Oo, kasi syempre bawal nang magbasura sa ganito, sa ganito. So sa compass na lang sila. Compost pit. Ay, mali-mali na Compost. naman ako. Iniisip ko pa, compost. Compost ito pa yung nabubulok? Sabi ko mali. pa, Yan pala yung ginagawa ng mga singer-songwriter. Nagka-compass ng mali. songs. Mali ulit. Compost yun. Ay, compose pala yun. O, ikaw. Wala akong ipapasa. Pero yun yung ginagawa nila kapag yung parang napaka-stressful na ng sitwasyon. You have to compass yourself para hindi ka magalit. Compose! Ay, compose yun. Sorry. O, ikaw. Walang entry. Oo, pag yan, sa Ilocano. Oh. Yan yung mga nagbi-beat sa flag ceremony. Nagka-compass sila. Ikaw. Oo, bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Wala, mapapahiya ako dito. Nanonood yung ninang ko. Hindi, okay lang. Wala kang regalo. Uy, speaking of mga ninong at mga ninang, hello, magtago na kayo. Mukhang ako'y magtatago. May kanta si Kon dyan. May kanta si Sino? Andrew E. Ano? Mga ninong at ninang, la 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 la. Basta ganon, Andrew E yun. Hindi ko man lang. Sinayaw namin yan sa Christmas party namin dati. Anong year? Ha? Anong year? Tapos mga ka-MB, masaya talaga kapag namamasyal ka, kapag meron kang compass, mga map, Google Map, mga ganyan. Sarmaro. Oo, kala mo naman kabata. Kakagigil.